Binalot ng trahedya ang Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 matapos masawi ang 2 tao kasama ang batang 5 taong gulang na anak ng isang OFW seaman nang araruhin ng isang SUV ang NAIA Airport Terminal 1 nitong linggo ng umaga nitong May 4 ng kasalukuyan, kung saan naging isang matinding bangungot ang isang masayang araw ng pamilya ng isang OFW seaman. Iyan na lamang ang naging sigaw ng OFW seaman na kinilalang si Mark nang makita ang walang buhay na anak na halos di na rin makilala dahil sa matinding pinsala na natamo ng bata. Batay sa investigasyon, maghahatid lamang daw ang mag-ina sa kanilang padre di pamilya na pabalik sa ibang bansa para sumampa ng barko. Ayon sa kamag-anak ng biktima, ngayon pa lamang daw ni Mark nakakasama ng matagal ang kanyang anak dahil maliit pa daw ito nang magsimulang sumakay ng barko si Mark. Ayon pa sa kamag-anak, sa 3 linggo ng bakasyon ni Mark sa Pilipinas, ito pa umano ang pinakamatagal na nakakasama niya ang kanyang anak, at sa di inaasahang pangyayari ay ito na rin pala ang huli nilang pagkikita. Kabilang din sa mga nasugatan ang asawa ni Mark, kaya't ipinagpaliban umano ng OFW seaman na si Mark ang paglipad sa abroad. Ayon umano sa naging salaysay ng nasabing SUV driver na kinilalang si Leo Gonzales, pauwi na umano sana siya nang biglang may sasakyan umano na tumawid sa kanyang harapan at animoy na bigla umano siya at nataranta. Imbis na yung brake ang aapakan niya, ay naapakan niya ang gas pedal na naging sanhi ng pagharurot ng sasakyan sa departure area ng Ninoy Aquino International Airport. Merong 2 namatay, kasama na yung batang-batang 5-year-old daughter nung isang OFW natin. May 3 injured. Yung driver ay may hinatid na pasahero. May isa siyang pasaherong hinatid at pagkababa nung pasahero, tinulungan niyang ibaba yung bag ng pasahero. Pumunta na yung pasahero sa papasok ng NAIA at doon na, biglang nakita namin yung sasakyan na rumagasa. Ayon pa sa balita, maaring nailigtas umano ang 2 buhay kung naibaon umano ng maayos ang bollard sa NAIA Terminal 1. Napigilan umano sana ang sasakyan. Kapansin-pansin kasi na parang nakapatong lang sa semento ang bollards at hindi nakabaon sa lupa. Sa pangyayaring ito, naglabas naman ng reaksyon ang isa sa mga advocate ng OFW sa Hong Kong. Narito pakinggan po natin ang kanyang pananaw sa nangyaring trahedya ngayon sa NAIA Airport. Okay, base po kasi sa napanood nating video, yung isang itim na sasakyan ay nandun po sa box kung saan dun po kasi nagbababa o nagsasakay ng mga pasahero galing po sa ibang bansa o kaya yung mga lumilipad po paalis ng bansang Pilipinas. Suddenly, biglang po kasi nagbababa o nagsasakay ng mga pasahero galing po sa ibang bansa o kaya yung mga lumilipad po paalis ng bansang Pilipinas. Suddenly, bigla pong umarangkada yung sasakyan at umararo po ng mga taong nandoon. So, base po sa aking experiences bilang isang driver at dekada na rin po yung pagmamaneho ko, sa mga hindi po nakakaalam, may Hong Kong driving license po ako. Meron po akong Dubai driving license, meron po akong Saudi driving license, at syempre dito sa Pilipinas. Okay. So, base sa mga pinagdadaanan ko pagdating sa mga exam ay talagang napakahigpit. Lalong-lalo na yung sa Hong Kong at saka sa Dubai, napakahigpit po ng mga exam dyan at talagang matuturuan ka ng gusto. Dito po kasi sa Pilipinas, real talk, kapag ikaw ay naturuan ng kamag-anak, ng kapitbahay, ng kapamilya, kaibigan, feeling mo, alam mo nang magmaneho, tapos kukuha ka na ng lisensya. Ito ay opinion ko lamang, meron pong mga under the table. Okay? So, nakakakuha na po sila ng lisensya without proper na training, proper talaga na ikaw ay dadaan sa pinakamahirap na pagtitraining sa pagkuha ng lisensya. Okay? So, sa mga nakikita ko pong mga road rage at sa mga nakikita ko pong mga disgrasya, minsan dun ko napapaisip na dumaan kaya ito sa mga tamang training pagdating sa kalsada o kaya pagdating po sa pagmamaneho. Kasi base po sa aming training sa ibang bansa, hindi po iinit ang ulo mo agad-agad kasi nga dumaan ka sa tamang training sa mahigpit na exam.
dahil doon pa lang ay talagang dadaan ka talaga sa pinakamahirap na sitwasyon bago ka makakuha ng lisensya. Okay? Pero dito isa nangyari kay Kuya, base sa kanyang paliwanag ay ang nakanyang naapakan ay ang silinyador at hindi yung preno. So, ito lang po yung tip ko sa mga kababayan po natin na mga nagmamaneho. Kung kayo po ay magpa-parking o kayo po ay maibababang pasahero o kaya magsasakay, always check po kung ang sasakyan po ninyo ay nasa neutral o kaya nasa park mode. Para, in case man na maapakan nyo po yung silinyador, ay hindi po yan aabante. And one more thing mga kababayan, ay kailangan po lagi po ninyong naka-handbrake. Okay, sa mga automatic cars, alam ko yung mga bagong labas ng mga sasakyan ngayon ay may automatic na pa-park mode po yan. Base dun sa nakita nating video, mukhang si Kuya akala niya na ang inaapakan niya ay preno, yun pala ay silinyador. Kaya dumating sa punto na naapakan niya ng husto yung silinyador at hindi niya na makontrol yung sasakyan. Kaya ang akala pa rin niya ay preno yung kanyang naaapakan, kaya dumausdos o kaya dumiretso ng dumiretso yung sasakyan. Okay? So, nung paglabas nga ng sasakyan, halos hindi niya na alam kung anong gagawin niya dahil nagulat din siya. So, always, mga kababayan ko, na kapag kayo po ay magpa-park o kaya kayo po ay magbababa ng pasahero, magsasakay ng pasahero, always tignan po ninyo yung inyong sasakyan na kailangan po naka-handbrake, naka-park mode, naka-neutral para po maiwasan po natin. Alam natin na disgrasya ang nangyari at laging tatandaan, maging responsable kang driver. Tandaan po ninyo mga kababayan, sa Hong Kong napakamahal ang sahod ng isang driver kasi alam nila kung ano ang hirap ng isang driver. Dahil buhay ang hawak po nila kapag ang isang tao ay driver. Kaya yung mga driver na kagaya ko, always be responsible driver at iwasan po ang matataranta, mainitin ng ulo. Hayaan nyo yung mga umo-overtake sa inyo. Do your thing. Huwag masyadong mainitin ng ulo. So, dapat bigyan ng pansin ito ng ating LTO na magbigay ng mas mahigpit na training at exam sa mga kumukuha ng lisensya. Kasi napapansin ko ang bilis uminit ng ulo ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas, lalong-lalo na pagdating sa usaping pagmamaneho sa kalsada. So, yun lang po mga kababayan at maraming salamat. Ano ang masasabi niyo sa nangyayari ngayon sa NAIA Airport mga kababayan? At sang-ayon ba kayo na dapat nang magpatupad ng mas mahigpit na exam at training sa mga gusto magmaneho ng sasakyan? Pag-ikomento ang iyong saloobin. Salamat at palagi po kayong mag-ingat.